gusto kong kwento. Kwento mo naman yung pinalayas mo si Mabi. Kailan yan? Yung pinalayas mo si Mabi, pinapasok mo sa kotse? Tapos umandar pa yung kotse. Ganito ano yung sabi yan. niya muna nun? Hindi. Ano muna ginawa niya? Sinipa niya si Kidlat ng mahina lang. Ngayon, ang sa akin kasi ayoko nang nananakit. Ngayon sabi ko, ilang beses ko na sinabi sa kanya yan, na hindi lang naman si Kidlat ang una niyang nasaktan. Kasi naglalaro siya. Si Mabi kasi, meron na siyang sariling mundo. Yung mundo ni Kidlat ni Biela ay manggulo ka na kay Mabi. Kumbaga kung anong ginagawa ng kuya nila, yun yung tinatry nilang iguluhin, si Mabi. Ngayon, parang kasi hindi ko rin naman masisisi si Mabi na mabwisit siya kay Nabiela at kay Kidlat dahil ilang beses na siyang humingi ng naglalaro ako. May mga matatanda naman sa paligid nila. So, ang nakaugalian kasi talaga ng mga matatanda, ibigay mo sa batang kapatid mo. Ibigay mo sa nakababata. Which is para sa kanya, ano na lang gagawin ko? Ako na lang lagi magbibigay. Ako na lang lagi. Parang, hindi niya pa sinasabi yan, pero alam kong nasa utak na ni Mabi. Matalino si Mabi. Ngayon, parang ilang beses pinanood ko yung CCTV na bakit umabot sa puntong nanakit na siya. Yun pala, bago pa dumating si Kidlat, si Biela na ang nasagad na. Kumbaga, naglalaro nga ako, ginugulo na siya ni Biela, dumating pa si Kidlat. So, dalawang bata na yung nanggulo sa laruan niya. So, ang nangyari, sa sobrang inis niya, nasaktan niya. Pero yung sipa niya, hindi sipang kabayo daya. Hindi umiyak si Kidlat. Ang term ni Ate Akar ay na-offend. Hindi siya umiyak. Oo, na-offend. Ang sabi niya lang, go home na. Alam na ba ng bata yung na-offend? Sabi ko, ate, Napahiya. Napahiya. Kasi sabi nga ni, na-offend. Sabi ko, ano nangyari? Umiyak. Sabi niya, hindi, na-offend lang. Sabi ko, marunong na ma-offend yun. Kasi hindi ako agad nagagalit kay Mavi ng na-offend. Bakit siya nanakit. Hindi, ako kasi, hindi ako nagagalit kay Mavi agad ng bakit siya nanakit. Tinatanong ko talaga, bakit ka nasaktan? Bakit anong nangyari? Kasi sinabi niya, naglalaro kasi ako, Mami. O di, napagalitan ko na siya. Ngayon, sinubok na naman siya ng panahon. Ininis na naman siya ni Biela. Nasaktan na naman niya. Sabi ko, hindi magandang manakit. Sabi ko sa kanya, hindi ka ba nakikinig sa akin? Kung hindi ka nakikinig sa akin, umalis ka na. Lumayas ka dito. Kasi ang gusto ko, sumusunod sa akin. Kung hindi ka susunod, lumayas ka na. Maghinap ka na ng ibang magulang mo. Batere, hatid mo na to. Yan yung mga linyahan ng nanay. Ayun, mga 6 years old na ang anak diba? yan ng linya. Ang realidad, ang taong nananakit, di ba pinapakulong naman talaga? Ngayon, sinabi ko sa kanya kasi matalino nga si Mabi, sabi ko sa kanya, alam mo ba ang mga nananakit pinapakulong yan? Hindi siya nakikinig sa akin kasi talagang nagdadabog pa siya. May ganun na yung mga bata, may ganun na siya. So nung dinadabogan niya ako, sabi ko, Kuya Teryo, ihatid mo na sa pulis to, hindi ko na to kaya. Pero bago ka, may ganun sa dila. Ngayon sabi ko, Jen, hindi siya nakikinig sa akin. Lahat ng mga damit niya. Pero bago kayo umabot sa ganyan, may point naman na nag-uusap muna kayo, di ba? Nag-uusap talaga kami. Hindi po ako yung sinisindakan ko siya kaagad. Okay. Kumbaga hindi talaga siya nakikinig sa akin. So umabot na ako sa puntong mag-alsa balutan na siya. Imagine mo 5 years old, kausap mo alsa balutan. Nakakatawa yung kasi sabi niya, ayoko, mali. Sabi niya, Mami, hindi ka ba naawa sa akin? Nakakatawas naman. Mami! Nakakaawa naman ako. Hindi ka nakakaawa. Nakakaawa yung sinipa mo. Umalis ka na. Umalis ka na. Kuya Sergio. Kuya Sergio. Ayaw mo pupunta. Nakakaawa naman ako. Nakakaawa. Nakita narinig ni Nasayan, di ba? Narinig ni Nasayan. Nakakaawa naman ako. At saka, ang ano talaga namin ni Junjun, hanggat maaari talaga, habang ngayong lumalaki na si Mabi, iniiwasan talaga namin mamalo. Kumbaga, hindi na talaga namin siya totally napapalo eh. Hindi na siya yung panakot namin na sa kanya napalo. Ang sinasabi talaga namin sa kanya na, ito yung mangyayari sa'yo. Nang usapan namin ni Ko, ang disciplinarian siya. Feeling ko nga, sa ngayon, hindi ko pa kaya kasi ang tingin ko kay Kidlat baby pa talaga. Siyempre, mag-iiba naman to pag nag-4, nag-5, nag-6. Iba. Pero sa ngayong edad na to na 2 years old, andito ako sa point na gusto ko lang siyang bibihin maghapon magdamag. Tas tatay ang magdisiplina. So, malay natin sa 6, mabaliktad. Si Kong na ang magbe-baby, ako na ang disciplinarian. Step by step ba? Hindi ako masyado nag-overthink. Kung ano ngayon, 2 years old siya, ito yung muna. Kailangan, ito muna. Hindi ako nag-overthink na pag lumaki tong 18, ganyan ang ugali. Same kami, ganun din si Keng. We just try lang na maging present for Isla Boy. Ang bata talaga, absorb lang talaga ng absorb yan sa'yo. So, very careful kami pagdating sa mga
mga salita namin sa bahay. Lahat yan ginagaya na yung ng ganong edad, ng 1 Uy, at saka year crucial old. sa development ng bata ang 1 to 4 1 to years 4. old. Saan ko ba narinig yun? Hindi siya sa akin, mula sa akin kasi hindi naman ako talaga. Siguro sa Google. Sa Google? Hindi, napag-aralan lang namin kasi BS Psych ako, di ba? Wow! So, sa development ng Tandaan mo bata, pa. sobrang crucial niya. Oo. So, tama yung sinasabi mo na maging present ka lang sa kanya. Yes. Kasi pinanganak ang anak mo na parang tabula rasa. Blank space. Oo. So, wala siyang kahit ano. So, sa 1 to 4 yan, unti-unting Nabubuo. nagkakaroon ng laman. Kaya dapat maging present ka, nandiyan ka to guide. Si Junjun po ay hindi absent sa pagpapatulog kay Mabi. Very hands-on siya pagdating sa pagtulog ni Mabi kasi doon silang nagkakaroon ng usap as magtatay. Meron pong mga realization si Mabi, may mga katanungan siya na, kasi meron sa Inside Out, meron sa Inside Out na Riley's first date na ang mommy at daddy ay nag-kiss. Ngayon sabi sa kanya ni Mabi na, Daddy, ganyan din ba kayo ni Mami? Na yung love ba? Sabi niya, oo, sa'yo din, ganyan. Yung pala, yun yung parang kailangan, curious na siya sa mga ganitong bagay, sa mga kiss, mga ganyan. So, ngayon, sabi ko kay Junie, ikaw na bahala dyan. Mag-explain. Ikaw na bahala dyan. Lalaki anak mo eh. Gumaga, kasi mali ko ba? Kailan yung first kiss niya? Di ba? Sabi ko sa kanya, ikaw na bahala dyan. Curious na pala siya sa mga ganyang bagay. Yun sabi ko, ano yung explain mo sa kanya? Sabi ko, ganyan talaga. Kapag may love ka, kinikiss mo. Pero syempre, gagawin mo lang yun sa mami mo, sa kapatid Ganda, mo, ganda na explanation. sa lolo mo, sa lola mo. Di mo siya gagawin sa iba. Curious boy siya nga. At saka alam mo, sabi nga nila, kailangan ang tatay kayang sagutin lahat ng curiosity ng anak. Oo. Para hindi siya magtatanong sa iba. Dapat yung anak mo, sa loob pa lang ng bahay, kung ano yung mga tanong niya, masasagot ng ama. Perfect. So, ang pinaka-kailangan daw sumasagot dyan is yung tatay. Eto pa, meron pa sinabi si Mabi, bakit daw tayong matatanda, alam daw natin lahat ng sagot? Oy, grabe, ang lalim nun ate. Ang lalim ng tanong ni Mabi. Very si Mabi doon. Sabi ko sa kanya, kasi anak, ganyan din kami nung bata. Lahat nung tinatanong mo sa amin, tinanong din namin yan sa magulang namin. Tapos, naranasan namin. Ang ganda naman ng tanong na yun. May gano'n na nga siya kasi nga, yan pala sis talaga yung edad ng Curious na sa curious lahat na ng sila. bagay. Na hindi ka pwedeng makamis ng talaga ng mga dapat. At dapat talaga masasagot Masasagot mo ng tama. Oo, kasi sa ibang tao, syempre hindi mo na makokontrol ngayon kung ano yung Nagulat sagot. ako nung sinabi niya sa akin yun na, ay, Kasi pag hindi na to- nasagot mo sa loob ng bahay, hindi na siya para magtanong sa iba. Hindi na Yun to- na ang paniniwalaan niya. Hindi na to ang basta- paniniwalaan Doon niya. ko na-realize na hindi na siya basta baby. Kailangan mo nang ayusin yung sagot sa kanya.